Cedric Lee dumalo sa bell hearing na ginanap nung isang araw at siya yung tumayong testiko o witness ni Dennis Cornejo laban doon kay Vong Navarro. Alam naman ng lahat na itong si Cedric Lee ay kasama sa isinampahan din ng kaso ni Vong Navarro na illegal detention nang dahil na nga ng pambubugbog nila dito kay Vong Navarro dahilan na muntik nang mamatay itong si Vong Navarro. At hindi nakakapagtataka na siya yung magiging witness o testigo ni Dennis Cornejo laban sa kasong isinampa niya kay Vong Navarro na panggagahasa. Siyempre naman magkaibigan at mag-boyfriend sila ni Cedric Lee. Sa ginawa ngang bell hearing na kaso ni Vong Navarro ay hindi nga sumipot itong si Dennis Cornejo at yung abogado niya lang at ang abogado din ni Vong Navarro ang nagpakita doon sa korte at yun nga ay andun pala si Cedric Lee na siya yung dumalo doon kahit na wala itong si Dennis Cornejo. Pero yun nga ay yung witness na itong si Cedric Lee ay sinampal nga ng katotohanan ng attorney ni Vong Navarro at pinahiya siya kasi nga kitang kita talaga sa CCTV kung sino yung nagsasabi ng totoo at kung sino may kagagawan. Napakalaking ebidensya yung CCTV na makikita mo kung gaano nila minapula at kung gaano nila pinlano yung lahat ng kanilang ginawa. Kaya kasi nga akala nila ay wala ng kakampi o kasangga itong si Vong Navarro kasi nga ayon sa kanila ay wala na nga itong si Laila Dim Lima na nasa likod nitong si Vong Navarro at wala na siyang tutulong sa kanya, pero doon sila nagkakamali kasi andyan pa rin si Vice Ganda na handa pa rin tumiskigo gaya ng ginawa niya noong 2014 kung saan ang unang pumutok yung balita na kinasuhan nga ng rape ni Dennis Cornejo itong si Vong Navarro. Andoon si Vice Ganda na tumistigo at nagpapatunay na nung panahon na yun yung kaso din na isinampa laban kay Vong Navarro ay magkasama sila at hindi totoo yung mga nagsilabasan na may ibang pang babae na ginahasa itong si Vong Navarro. At ito nga yung usap-usapan sa social media kung kaya nagbigay ng kanyang opinion itong lolo ni Dennis Cornejo na kung pwede may settle na lang yung dalawang kampo kay itong si Dennis Cornejo na kanyang apo at si Vong Navarro kasi nga bawat isa sa kanila ay may pangalan na inaalagaan at iniingatan. Ayon sa lolo ni Dennis Cornejo, bakit hindi na lang sila mag-usap at mag-move on kasi nga itong apo niyang si Dennis Cornejo ay sinampahan ng kaso ni Vong Navarro ng illegal detention at ito naman si Vong Navarro ay may kaso din na isinampa ng kanyang apo na rape. Bakit hindi na lang daw nila pag-usapan at mag-move on naman silang dalawa? Kaya dahil nga sa pahayag ng lolo ni Dennis Cornejo na isa ring abogado, maraming netizen ang nagbatiko sa kanya at haka-haka ng mga salita na kung siguro ay nakita ng lolo ni Dennis Cornejo na medyo tagilid yung apo niya sa kaso na isinampang muli dito kay Vong Navarro, kaya naman ay nakapag-desisyon siya na bakit hindi na lang sila mag-settle ng dalawa at mag-move on na lang. Pero yun nga ang sabi ng lolo ni Dennis Cornejo ay walang kinalaman yung kanyang apo sa kanyang opinyon at sinasabi yun ay opinyon niya lang talaga at walang kinalaman yung kanyang apo. Pero ganun pa man, hindi natin masisisi yung mga netizen na magsabi kung ano-ano yung mga opinyon nila laban dito sa sinabi ng lolo ni Dennis Cornejo. Pero yun nga, kahit anong gawin nila, sigurado tayo na hindi magpapasettle down o magpapaariglo itong si Vong Navarro laban kay Dennis Cornejo kasi nga syempre pag sa atin naman mangyari yun, bakit magpapaariglo ka sinira nila yung buhay mo, niriyakan na nila yung pagkatao mo, lahat ng tao buong mundo, pinahiya ka nila sa kasalanang hindi mo ginawa. Kaya kailangan mong lumaban at huwag kang uurong sa laban. At syempre hindi yan gagawin ni Vong Navarro na magpaareglo dito sa lolo ni Dennis Cornejo. Laban kung alam mo naman na wala kang kasalanan at wala kang ginawang masama at malinis yung konsensya mo, bakit ka magpapaareglo? Matagal na panahon na yung kaso na to, pero yun sila yung nag-umpisa muli, bakit ka pa magpapaareglo? Kaya Vong Navarro, laban lang, huwag kang panghinaan ng loob
Alam ko na kaya mo lagpasan yung mga pagsubok sa buhay mo. Andiyan yung mga pamilya mo na hindi ka iiwan, yung mga kaibigan mo, mga fans mo na naniniwala at sumusuporta sa'yo. Kaya tuloy ang laban, makakalabas at makakalabas ka rin.